ang lalaki niya na rumaragas ang ilog sa Davao City. Ilang minuto siyang inagos hanggang sa nakakapit at nakaakyat sa punong kahoy. Doon na siya hinagisan ng lubid na mga sumagip sa kanya. Nagtamo ng mga sugat ang 48 anyos na lalaki. Inanod ng ilog ng lalaki matapos bumigay ang kinatatayo niyang dike bunsod ng pagragasa ng tubig sa ilog. Patay ang 2 taong gulang na lalaki sa Cagayan de Oro City matapos mabanlian ng bagong kulong tubig. Aksidenteng tumapon sa kanyang mainit na tubig habang tinitimplahan siya ng gatas. May report si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Ang matatamis ng ngiti ni Cody Ryan Balili. Sa mga litrato na lang, masisilayan ng kanyang pamilya. Nasawi ang 2 taong gulang na bata matapos mabanlian ng kumukulong tubig ang kanyang katawan, pati na mukha. Ayon sa kanyang lola, nagpainit ng tubig ang ama ni Cody para timplahan ng gatas ang bata. Inilagay raw ng ama sa lalagyan ang mainit na tubig at saka ipinatong ito sa mesa. Maya-maya, nagulat ang ama dahil biglang humiyaw ang bata. Inabot pala ni Cody ang mainit na tubig at natapon ito sa kanya. Malabong makauwi ang ina ni Cody para sa kanyang libing dahil kasisimula lang niya sa trabaho sa ibang bansa. Inautanta nga sa may iyang pasensya ako namin nga mga kuan kay dili man ginato mahilikayan ang kay kuan na kulinaw lang tayo sa iyang lakaw sa iyang kuan kay wa man gimi na mahimo sa iya kay iya wa aksidente na manginahitabo. Cyril Chavez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa atin pong tip talk, ang first aid sa paso o nasunog na balat, ilayo ang taong napaso mula sa pinagmumula ng init. Tanggalin ang anumang damit o alahas na nasunog sa nasunog na balat at maliban na lang kung dumikit na ito sa balat. Linisan ng malamig o maligamgam na running water ang nasunog na bahagi sa loob ng ilang minuto. Huwag itong lagyan ng yellow o iced water o anumang cream o greasy substance tulad ng butter o maging ng toothpaste. Matapos palamigin ang nasunog na balat, pwede itong takpan ng malinis na cling wrap o plastic bag. Uminom ng painkiller para maibsan ang kirot at iangat ang apektadong bahagi para mabawasan ang pamamaga. Sa malalang kaso ng pagkasunog ng balat, magtungo sa ospital. Aprobado na ng Wage Board ng NCR ang 35 pesos na dagdag sahod para sa minimum wage earners sa pribadong sektor. Magiging 645 pesos na ang arawang sahod ng mga nasa non-agriculture industry. 608 pesos naman sa mga nasa agriculture sector, service o retail establishments na may 15 empleyado pababa at manufacturing establishments na mas mababa sa 10 ang tauhan. Tinawag ng Trade Union Congress of the Philippines at Kilusang Mayo 1 na insulto sa manggagawa ang anilay kakarampot na wage increase. Paliwanag ng Wage Board, nakabase ang aumento sa galaw ng Consumer Price Index sa nakalipas na taon na hindi naman daw lumampas ang average sa 5 piso. Pinapahanap na ng San Juan LGU ang lalaking nag-viral sa Wata Wata Festival. Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, gusto niyang makausap at maturuan ng leksyon ang lalaking nambasa at nang asar pa ng rider sa pista. Hindi raw nagpapakita sa kanilang barangay ang lalaki. Pero mayat-maya ang dating ng mga delivery sa kanyang address na ang suspetsa ay binlock ng mga nagalit sa ginawa niya. Apelan ng kapitan ng barangay, itigil na ang pagpapadala dahil kawawa ang riders na nagtatrabaho ng maayos. Patuloy ang panawagan ng City Hall sa mga nabiktima na magtungo sa kanilang tanggapan para masampahan ng reklamong kriminal ang mga sumali sa basaan. Posible silang pagmultahin alinsunod sa ordinansa ng lungsod. May payo si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Laila de Lima matapos mapawalang sala sa lahat ng kanyang drug cases.
Huwag kang pumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong babawiin mo sa akin? Sinabi yan ni Duterte sa plano ni De Lima na magsampa ng kaso laban sa dating Pangulo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni De Lima ukol dyan. Inihayag din ni Duterte na alam niya ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy, pero hindi raw niya ito sasabihin. Biro pa ng dating Pangulo, secret daw ito. Pinabulaanan ng mga mangingisdang nasiraan ng bangka na iniligtas sila ng China Coast Guard. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, hinarang ng China ang mga barkong tutulong sa mga Pinoy. May report si Chino Gaston. Pinalibutan ng mga barko ng Philippine Coast Guard ang bangkang ito sa Panatag Shoal nitong Sabado. Nakalubog na ang kalahati ng FB Akyo matapos sumabog ang makina. Sakay nito ang 8 mangingisda. Nakamasid sa rescue operation ng PCG ang China Coast Guard. Sabi ng PCG, pahirapan ang pagsagip sa mga mangingisda dahil ilang beses hinarang ng China Coast Guard ang BRP Sindangan. We were subjected to different dangerous maneuver and blocking ng Chinese Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. We were still subjected to harassment of the other Chinese Coast Guard vessels. Kanina, naihatid na sa Zambales sa mga mangingisda. 2 ang idiniretso sa ospital matapos magtamo ng matinding lapnos habang nakauwi na ang 6 na iba pa. Ayon sa mga nasagip, isang bangka ng mga Pilipino ang sumaklolo at naghatid sa kanila sa paparating na BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Noong time po na nirescue kami 2 ng bangka na JJ3, dahil yun ang malapit sa location namin, dinala kami doon sa Philippine Coast Guard. Taliwas yan sa pahayag ng China na mga Chino ang sumaklolo sa kanila. Gawang-gawa nila yun. Ibig sabihin na lumapit sila sa amin na tutulong. Hindi naman. Nagbato pa daw sila ng life ring. Kumbaga, these are just propaganda footages, no? To show the world na they really cared about the Filipino fishermen and for humanitarian cause. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy pero wala pa silang sagot. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang private school nag-apply ng tuition increase para sa susunod na pasukan. Gate ng Coordinating Council of Private Educational Associations Incorporated o COCOPEA, long overdue na ang hiling na dagdag matrikula. Ilang Chinong galing daw sa mga barko sa dredging sites sa Manila Bay, inaresto sa Parañaque. COMELEC, pinag-aaralan na ang paghahain ng reklamo laban kay Guo dahil sa umano'y pagsisinungaling sa inihaing Certificate of Candidacy noong 2022. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dineploy sa unang pagkakataon ng mid-range capability launcher ng US Army sa katatapos lang ng Salaknib military exercise. Kaya nito magpalipad ng mga mid-range missiles. Ang hakbang na ito, ikinabahala ng China at ng Russia. Plano raw ng Russia na muling gumawa ng mga intermediate at short-range nuclear-capable missiles. Sabi ni Russian President Vladimir Putin, pag-aaralan pa kung saan ilalagay ang mga gagawing missile para sa kanilang seguridad. South Korean actor Kim Ji-soo sumabak sa GMA Integrated News interviews. Gaganap na Adrian Park sa action primetime series na Black Rider bilang half Korean, half Filipino hired assassin. Ginulat din niya ang marami sa mga alam niyang Tagalog words. I love to watch documentaries. I also learned a few basic Tagalog words like kumusta po kayo and like salamat po, masalap, and mag-ingat ka. Open kaya siya sa pakikipagrelasyon sa hindi taga South Korea? Actually, yes. To be honest, I did a long time ago. It's not a big deal for me. Sparkle star Bianca Umali rumampa sa bridal fashion show. Tila preview as a future bride in white mini dress with train. Kapuso drama king Dennis Trillo at pambansang ginoo David Licauco kumasa sa ILY challenge sa TikTok. Pero baby, hindi uubra kahit lumuha. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News.